Mataas ang presyo, mabigat ang gastos. Pero kahit krisis, posible pa ring makaipon kung malinaw ang galaw. Sa panahon ngayon, parang bawat galaw may bayad, gasolina, pagkain, kuryente. Lahat tumataas, kaya minsan, pakiramdam natin imposible na makaipon. Pero ang totoo, hindi sa laki ng sahod nagsisimula ang ipon. Nasa disiplina, plano at araw-araw na desisyon. Hindi mo kailangan maging mayaman para magsimula. Kailangan mo lang magsimula kahit maliit. Una, alamin kung saan napupunta ang pera. Simple lang, pero madalas hindi ginagawa. Isulat lahat ng gastos. Pagkain, pamasahe, load, online shopping, kahit yung tig-20 o tig-30. Kapag nakikita mo ang daloy ng pera mo, doon ka nagkakaroon ng kontrol. Mapapansin mo, ay, dito pala napupunta. Minsan hindi naman talaga kulang ang sahod. Hindi lang natin namamalayan ang gastos. Kung gusto mong mag-ipon, kailangan mong maging aware dahil hindi mo makokontrol ang pera kung hindi mo alam kung saan ito napupunta. Pangalawa, unahin ang ipon bago ang gastos. Ito ang pinaka-importante. Kahit maliit, 20 o 50, magtabi agad kasi kadalasan walang natitira. Ang sikreto ng mga marunong mag-ipon, binabayaran muna nila ang sarili nila. Isipin mo na parang obligasyon ang pag-iipon. Hindi optional, kundi parte ng budget mo. Pangatlo, bawasan ang hindi kailangan. Hindi lahat ng gusto ay dapat bilhin. Hindi porket kaya mong bilhin, bibilhin mo na. Bago ka gumastos, huminto ka muna. Tanungin mo ang sarili mo, kailangan ko ba ito? O gusto ko lang? Minsan kasi, emosyon ang nagdidikta ng gastos. Stress ka, bored ka, pero tandaan mo, ang sandaling saya, pwedeng magdulot ng matagal na problema sa pera. Hindi mo kailangang i-deprive ang sarili mo, pero kailangan mong matutong pumili. Pang-apat, maghanap ng dagdag na kita. Sa panahon ngayon, mahirap umasa sa iisang source of income. Hindi naman kailangan agad malaki. Kahit maliit na sideline, malaking tulong na. Pwede kang mag-online selling, magbenta ng pagkain, mag-offer ng serbisyo, o gumamit ng skills mo online. Yung isang oras na ginagamit mo sa pag-scroll, pwede mong gawing extra income. Tandaan mo, hindi lang pagtitipid ang paraan para makaipon. Kailangan mo ring palakihin ang pumapasok na pera. Panglima, iwasan ang utang kung hindi kailangan. Ang utang ay hindi kaaway. Pero kapag mali ang paggamit, nagiging pabigat. Kung hindi mo kayang bayaran agad, huwag na muna. Kasi bawat utang, may dagdag na stress at obligasyon. Mas mabuti ang maliit na ipon na sigurado kaysa malaking utang na hindi mo kontrolado. At panghuli, maging consistent. Hindi mo makikita agad ang resulta. Hindi yan overnight. Pero tandaan mo, ang pag-iipon ay hindi paramihan ng pera sa simula. Paramihan ito ng disiplina. Araw-araw na maliit na desisyon, yan ang bumubuo ng malaking pagbabago. Ang pag-iipon sa panahon ng krisis ay hindi madali. Pero posible, kung committed ka. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang magpatuloy. Simulan mo ngayon. Kahit maliit, kahit paunti-unti. Dahil balang araw, magpapasalamat ka sa sarili mo na nagsimula ka. Follow Pera Goals PH para sa mas marami pang tips kung paano mag-budget at mag-ipon ng pera. Like at share mo na rin ang video na ito para mas marami tayong matulungan.